Nagtaka ang mga kaibigan ni Zofan noong makita ng mga ito na nasa mabuti lang siyang kalagayan. Hindi rin sila makapaniwala na ito rin pala ang taong nakikipagsabayan ng lakas laban kay Li Zong. Nagtanong si Pupan kung paano nga raw ito nagawa ng kanyang kaibigan. Agad naman itong sinagot ni Captain Xin Jian, nagawa nga raw ito ni Zofan dahil ngayon nga raw ay isa na rin itong warlord. Pero kahit nga raw isa na itong novice warlord, mahihirapan pa rin daw manalo ang isang baguhang warlord laban sa isang matagal ng warlord. Naisip ni Li Zong na talagang nakakakilabot nga raw ang lakas ni Zofan. Totoo nga raw pala ang kasabihan na like father, like son. Kailangan niya nga raw gawin ang lahat para ngayong gabi rin ay mapatay na niya ito. Sumugod na ulit si Li Zong at sunod-sunod na inatake si Zofan. Lahat naman ng pag-atake na ginagawa nito ay matagumpay na nadedepensahan ng ating bida. Naisip ni Zofan na hindi nga raw talaga biro ang makipaglaban sa isang peak novice warlord. Kahit nga raw perfect grade na ang kanyang Shadow Flash Blade at Floating Steps of Luminosity ay hindi pa rin daw siya magkaroon ng malaking kalamangan laban kay Li Zong. Pero ngayon nga raw na isa na siyang warlord, mas may kontrol na raw siya kung paano niya magagamit ng maayos ang kanyang Floating Steps of Luminosity. Oras na nga raw para ipakita niya sa matandang ito ang kanyang pinakamalakas na attack method. Agad na ginamit ni Zofan ang kanyang partial level skill na perception. Ngayon nga raw ay umaabot na ito ng 50 meters, 5 beses nga raw ang itinaas nito kung ikukumpara niya sa orihinal nitong lawak. Bukod sa paglaki ng sakop nito ay may iba pang napansin si Zofan. Sa palagay niya nga raw ay parang bumagal din sa kanyang paningin ang mga paggalaw ni Li Zong. Napapaisip siya kung kagagawan ba raw ito ng nakuha niyang special attribute nung maging partial level na ang kanyang perception. Inatake ulit ni Li Zong at Zofan ang isa't isa. Nagawang makaiwas ni Zofan at tanging ang matandang si Li Zong lang ang nagtamo sa kanila ng pinsala. Kaya ito nagawa ng ating bida ay nang dahil sa bago nitong special attribute skill na kung tawagin ay insight, ang skill na ito ay lumabas nung maging partial level na ang kanyang perception. Takang-taka naman ang matandang si Li Zong kung paano siya naiwasan ni Zofan at kung bakit hindi niya makita ang ginawa nitong sword strike. Habang umaatake ay sinabihan ni Zofan si Li Zong na ngayon nga raw ay nagkabaliktad na sila ng sitwasyon. Pagbabayarin niya raw si Li Zong sa lahat ng kasamaan na ginawa nito sa kanyang pamilya at maging sa ibang tao. Umatake na ulit si Li Zong, habang ginagawa niya ito ay sinabi niya na titingnan niya nga raw kung hanggang saan ba ang ibubuga ni Zofan. Iniisip niya na malamang nga raw ay naswertehan lang siya nito. Hindi naman makapaniwala si Pupan na ganoon na pala kalakas ang kanyang kaibigan. Namangha rin si Jizon at sinabi na sa lakas nga raw na ipinapakita ni Zofan ay parang hindi lang ito isang baguhang novice warlord. Bukod sa mga ito ay nagulat din ang mga nanunood na tauhan ng iba't ibang organisasyon. Nagtataka ang mga bagong dating kung sino ba raw ang batang lalaki na nakikipagsabayan kay Li Zong. Hanggang sa napagtanto nila na mukhang ito nga raw pala si Zofan, ang lalaki na nilagyan ni Li Zong ng 10 bilyon na patong sa ulo. Ang pagkakaalam nga raw nila ay isa lang noong Advanced Starfall Warrior si Zofan. Hindi sila halos makapaniwala na isa na rin pala itong warlord sa mura pa lang nitong edad. Sa loob naman ng Mercenary Association building ay ipinagdarasal ni Ruji na sana nga raw ay ligtas pa rin ngayon si Zofan. Naantala ang ginagawa nitong pagdarasal noong mapalakas ang boses ni President Pu Hao nang dahil sa tuwa nito sa natanggap niyang impormasyon. Nakarating na rin agad kay Chief Instructor Wei Chenshan ang pagka-promote ni Zofan sa pagiging isang warlord. Hindi nga raw siya nagkamali ng pagkilatis kay Zofan. Natanggap na rin ng mga Starfall families ang impormasyon na bukod nga raw sa pagiging isang warlord ni Zofan ay nagagawa rin itong makipagsabayan ng lakas laban kay Li Zong. Hindi nila maintindihan kung paano ito nangyari, ilang ulit din nilang itinanong kung ang Zofan ba raw na tinutukoy ng kanilang mga tauhan ay ang Zofan na nilagyan ng Li family ng napakalaking patong sa ulo. Sinabi ng isang lalaki sa kanilang chairman na si Elder Lin na kapag nga raw napatay ni Zofan si Li Zong at nagawa nitong mabuhay, ibig sabihin daw noon ay na-offend nila ng matindi ang isang napakahusay na prodigy. Hindi naman naging maganda ang naging reaksyon ni Chairman Lin noong banggitin sa kanya ng kanyang tauhan ang maaaring kahinatnan ng ginawa nilang pagpanig kay Li Zong. Kinabahan ang tauhang ito nang dahil sa nakakatakot na pagtitig sa kanya ng kanilang chairman.
Kumalma na ulit si Chairman Lin at sinabi na sa pagkakataong itong araw ay nagkamali siya ng pagkalkula. Pinanalangin na lang niya na sana nga raw ay magwagi pa rin si Li Zong. Kung sakaling matalo naman daw ito, sana nga raw ay magtamo si Zhou Fan sa labang ito ng isang napakalaking pinsala. Sinabi ni Guard Kai sa kanyang master na hindi niya nga raw inasahan na magiging ganoon na kalakas si Zhou Fan, ang talento at potensyal nga raw na meron ito ay maaaring isa na sa pinakamataas sa kanilang bansa. Kapag nga raw nagpatuloy pa itong lumakas matapos nitong maging isang warlord sa murang edad, magiging isang araw itong malaking banta para sa kanila. Sinabi rin ni Guard Kai na kung alam niya nga lang daw na ganoon ang mangyayari, noong unang araw na may tsansa pa siya ay dapat pinatay na niya agad si Zhou Fan. Pero hindi pa rin naman daw huli para takpan niya ang nagawa niyang pagkakamali. Patuloy pa rin ang paglalaban ni Zhou Fan at ni Li Zong. Nagagawang masangga ni Li Zong ang espada ni Zhou Fan dahil sa suot nitong napakatibay na full body armor. Bigla namang umatake si Li Zong gamit ang itinatago nitong sandata sa loob ng kanyang damit. Gustong-gusto na talaga niyang mapatay si Zhou Fan kaya gagamitin na niya ang kahit na anong klase ng paraan. Gamit-gamit pa rin ni Zhou Fan ang kanyang insight skill kaya hindi na siya nagulat sa pinakawalan na pag-atake ni Li Zong. Sinabi ni Zhou Fan na inasahan niya nga raw na gagamit ito ng mga kadayaan sa gitna ng kanilang labanan. Talagang pinaninindigan nga raw nito ang pagiging masama sa lahat ng bagay. Madaling naiwasan ni Zhou Fan ang pinakawalan na pag-atake ni Li Zong. Kung noong una pa ito ginawa ni Li Zong ay baka tumalab pa ito kay Zhou Fan, pero ngayon na mayroon na itong insight skill at isa na ring warlord, napakahirap na nitong patamaan dahil napakalakas na ng kanyang pakiramdam. Halos ibuhos na ni Li Zong ang natitira nitong lakas para lang matalo niya si Zhou Fan. Habang umaatake ay sinabi niya na si Zhou Fan nga lang daw ang dapat mamatay sa kanilang dalawa. Nagagawa pa rin ni Zhou Fan na saluhin at pantayan ang lahat ng pag-atake ni Li Zong. Habang ginagawa niya ito ay may biglang umatake sa kanyang likuran. Ang atake na ito na tinatawag na Snake Spear Crunch ay nagmula sa warlord na si Guard Kai. Naisip ni Guard Kai na sa sandaling mapatay niya nga raw si Zhou Fan ay maiiwasan na nila na lumakas pa ito at maging napakalaking banta sa kanilang mga pinaplano. Tumama ang Snake Spear Crunch na ipinang-atake ni Guard Kai sa posisyon kung saan nakatayo ang ating bida. Hindi nga lang inasahan ni Guard Kai na isa na lang palang after image ang kanyang napuntirya at natamaan. Hindi niya inasahan na magagawa pang makaiwas ni Zhou Fan kahit na nakatuon pa ito sa pakikipaglaban kay Li Zong. Agad na tiningnan ni Zhou Fan kung sino ang umatake sa kanyang likuran. Doon ay nakita na naman niya ang warlord na si Guard Kai, sinabi niya dito na tingin ba raw nito ay makakalampas sa kanyang perception ang mga pang-aambush nitong pamamaraan. Nakita ni Li Zong na nakatuon ang atensyon ni Zhou Fan kay Guard Kai, dali-dali siyang umatake dahil nakahanap nga raw siya ng butas sa depensa ni Zhou Fan. Natawa naman si Zhou Fan sa ginawang pag-atake ni Li Zong. Kinagat nga raw agad nito ang kanyang plano. Humarap si Zhou Fan kay Li Zong at agad niya itong inatake ng mabilis gamit ang dalawa niyang perfection level skill na Shadow Flash Blade at Floating Steps of Luminosity. Sinabi ni Zhou Fan sa napuruhan niyang si Li Zong na bakit niya naman daw ibababa ang kanyang depensa habang nakikipaglaban siya sa walang hiyang tulad nito. Sinadya niya naman daw talagang talikuran si Li Zong upang madali niya itong mapakagat. Lumapit na agad si Zhou Fan kay Li Zong bago pa man ito magkaroon ng tsansa na makatakas o makapagpahinga. Sinabi ni Zhou Fan na hindi niya nga raw ito papatayin gamit ang kanyang Wind Slasher, ayaw niya nga raw na madungisan pa ito ng napakaruming dugo ni Li Zong. Bubugbugin na lang daw niya si Li Zong gamit ang sarili niyang mga kamao. Susuntukin niya nga raw ito hanggang pumagana ang mukha nito at mabasag na ang mga buto nito sa ulo. Bumagsak ng mabilis si Li Zong nang dahil sa lakas ng pagkakasuntok sa kanya ni Zhou Fan. Sa kabila ng mga tinamo nitong pinsala ay hindi pa rin agad ito namatay. Agad niyang itinuon ang isa niyang braso upang subukan pa muling tumayo. Ngunit noong sandaling tatayo na siya ay nakita niya agad si Zhou Fan sa kanyang harapan. Habang tinitingnan niya si Zhou Fan ay naalala niya rin sa katauhan nito ang dating commander na si Zhu Hui. Hindi na nagaksaya pa ng oras si Zhou Fan at agad na muling pinagsusuntok si Li Zong. Susuntukan niya nga raw ito ng susuntukan hanggang sa mamatay na ito. Hindi halos makapaniwala ang iba sa kanilang nasasaksihan, ang dating kinakatakutan na si Li Zong ay binubugbog lang ngayon ng binatilyong si Zhou Fan.
Napahinto sa pagsuntok si Zofan noong makita nito na may bigla na lang ginawa si Li Zong. Lumuhod ang matandang si Li Zong at hiniling kay Zofan na sana nga raw ay kaawaan siya nito. Inaamin niya nga raw na nagkamali siya, kapag nga raw binuhay siya ngayon ni Zofan ay ipapangako niya dito na babawi siya sa mga ginawa niyang kasalanan. Mas ibinaba pa ni Li Zong ang ulo nito bilang pagpapatunay sa kanyang pagmamakaawa. Ngayon ay tinatawag na ulit ni Li Zong si Zofan ng Young Master Fan gaya ng pagtawag niya dito noon. Sinabihan ni Zofan ang nagmamakaawang si Li Zong na tingin ba raw nito ay paniniwalaan niya pa ito. Pero bibigyan pa niya nga raw ito ng isa pang pagkakataon. Kapag nga raw sinabi ni Li Zong ang katotohanan kung sino ang mga nagplano ng pag-frame up sa kanyang ama ay hahayaan niya nga raw itong mabuhay. Nagdalawang isip si Li Zong bago pa ito nakagawa ng desisyon. Noong sasabihin na ni Li Zong ang katotohanan ay bigla namang nagkaroon ng aberya. May bigla na lang naghagis sa kanilang direksyon ng isang klase ng bomba. Nawala sa isip ni Zofan na nagtatago nga lang daw pala sa kanilang paligid ang isa pa niyang kinakalaban na warlord. Nagdulot ng napakalakas na pagsabog ang bomba na inihagis ni Guard Kai. Sa sandaling yun ay nakahanap siya ng pagkakataon para kuhanin ang nanghihinang si Li Zong. Hahabol na sana si Zofan nang may bigla itong mapansin sa kanyang katawan. Kakaunti na nga lang daw pala ngayon ang natitira niyang stamina, kahit nga raw humabol pa siya ay hindi na niya kakayaning makipaglaban pa ng matagal. Nainis si Zofan sa kanyang sarili dahil hinayaan pa nga raw niyang makatakas ang walang hiyang si Li Zong. Napapaisip din siya kung sino ba raw ang misteryosong lalaki na nakalaban niya at ano ba raw kaya ang pinaplano ng mga ito. Shout out kay Idol Boss Enhold TV sa pagbibigay ng 50 stat points. Maraming salamat po. Natapos man ang labanan pero hindi na maaalis sa isipan ng mga milyon-milyong tao ang naganap na Jining Massacre. Napakaraming Starfall Warrior ang namatay nang dahil sa pagnanais ng mga itong makuha ang napakalaking bounty sa ulo ng isang binatilyong lalaki. Tatatak na rin sa mga isipan ng mga ito ang pangalan ni Zofan, kikilalanin nila ito bilang pinakabatang warlord sa Jining City. Sinabi ng ating bida na mabuting araw at nagawa niyang makaligtas sa napakagulong gabing ito. Napapaisip din siya kung bakit hindi pa umaalis ang mga nanunood sa nangyaring labanan. Iniisip niya kung pakay pa rin daw ba ng mga ito ang bounty sa kanyang ulo. Kinabahan naman ang mga nanunood na Starfall Warrior noong makita ng mga ito na nakatitig sa kanila si Zofan. Kailangan ng araw nilang magmadaling umalis at baka kung ano pa ang maisip nito. Kahit nga raw ang warlord na si Li Zong ay walang nagawa laban dito, kapag sinugod nga raw sila ni Zofan ay wala silang magiging laban kahit atakihin pa nila ito ng sabay-sabay. Sinabihan ni Zofan ang mga taong nanunood na gaya nga raw ng nakikita ng mga ito, wala na nga raw doon si Li Zong. Bago nga raw ito nakatakas ay napakalaki ng tinamo nitong pinsala, malaki rin daw ang posibilidad na hindi na ito mabuhay. Ibig sabihin nga raw noon ay balewala na rin ang inilagay nitong patong sa kanyang ulo. Sinabi rin ni Zofan na ayaw na nga raw niyang madungisan pa ng dugo ang kanyang mga kamay, pero kung may gusto pa nga raw kumalaban sa kanya, pagpasensyahan na nga raw ng mga ito kung hindi na siya magbigay pa ng awa. Agad na nagsitakbuhan ng mga tauhan na ipinadala ng iba't ibang organisasyon. Karamihan sa mga ito ay basta na lang tumakbo pero may ilan pa rin na nagpaalam ng maayos kay Zofan upang makaiwas sila sa hindi pagkakaunawaan. Ipinaliwanag ng mga ito na naroon lang daw sila para manood at wala daw silang intensyon na labanan si Zofan. Habang umaalis ang mga tauhan ng iba't ibang organisasyon ay isa-isa namang nagsilapit ang mga kaibigan ni Zofan. Natuwa si Zofan noong makita nito na naroon din pala sina Pu Pan, Ji Zon, Qiu Feng at ang captain nila na si Xin Jian. Agad na tumalon si Pu Pan at niyakap si Zofan, masaya nga raw siya noong makita niya na ayos lang ito. Nagpunta nga raw sila doon para iligtas si Zofan, kaya nagulat nga raw sila noong makita nila na binubugbog nito si Li Zong. Tuwang-tuwa rin si Pu Pan dahil isa na nga raw warlord si Zofan, napakagaling nga raw ng kaibigan niyang ito. Napukaw naman ang damdamin ni Zofan sa narinig niya na kaya naroon ang mga ito ay nang dahil sa gusto siya ng mga itong iligtas. Matapos magpasalamat sa pag-aalala ng kanyang mga kaibigan ay natuon na ulit ang pansin ni Zofan sa matabang si Pu Pan. Umalis na raw ito sa kanyang katawan dahil kumakalat na nga raw sa kanyang damit ang sipon nito.
Hindi naman bumitaw si Pupan at sinabi na magiging tagasunod nga raw siya ni Zofan habang buhay, at dapat nga raw ay dalhin siya nito sa magagandang lugar. Natawa na lang ang iba sa pagbibiruan ni na Zofan at Pupan. Sinabi ni Captain Xinjian na magbalik na nga raw sila sa kanilang mercenary association. Hinihintay na nga rin daw si Zofan ng kanilang president na si Pu Hao. Lumapit si Jizon at sinabi na ipinagbilin nga raw sa kanya ni Chief Instructor Wei Chenshan na sabihin daw niya kay Zofan na dumalaw ito sa Ghost Rain Military Base kapag mayroon na itong oras. Natuwa naman si Zofan habang iniisip na sakto nga raw ang paanyaya sa kanya ni Chief Instructor Wei Chenshan. Kwalipikado na nga rin daw siya na makapasok sa mga restricted areas ng military base na yung isa na siyang warlord. Kailangan na nga lang daw niyang mag-isip ng dahilan kung paano niya masisilip ang lugar na sinabi sa kanya noon ng kanyang ama. Habang umaalis ang mga miyembro ng Mercenary Association ay sinabi ni Jizon na wala pa nga raw kalahating taon simula nang matapos ang Ghost Rain Joint Operation, pero napakabilis nga raw ng inilakas ni Zofan at naging isa na rin itong warlord. Halos magkakasabay nga lang daw sila pero hanggang ngayon ay wala pa siya sa peak ng Advanced Starfall Warrior. Malamang nga raw ay kakailanganin pa niya ng mga 2 taon bago siya makatungtong ng Warlord Realm. Sinabi ng isang miyembro ng military na matapos nga raw ang insidenteng ito ay magiging sikat na ang pangalan ni Zofan sa buong Jining City. Sinabi naman ni Jizon na marahil nga raw ay hindi lang ito sa Jining sisikat, hindi na nga rin daw magtatagal at gugulatin na rin ito ang kanilang bansa. Hindi niya nga raw lubos maisip kung hanggang saan aabot si Zofan sa hinaharap. Hindi na niya nga raw maaaring ikumpara pa ang kanyang sarili sa lalaking ito. Habang nakikipag-usap sa telepono ay sinabi ni Jizon sa kanilang chief instructor na hindi nga raw patas para kay Zofan kung itatago lang nila ang nangyari. Dapat nga raw ay binabalita agad nila sa iba ang ganoon kalaking pangyayari. Nainis din si Jizon habang tinatanong ang kanilang chief instructor kung nagkaroon ba raw ito ng kasunduan kina Chairman Lin ng Starfall Family Alliance. Sumagot naman si Chief Instructor Wei Chenshan na ano ba raw ang sinasabi sa kanya ni Jizon. Tingin ba raw nito ay magagawa niyang magtraidor kay Zofan nang dahil lang sa ilang benepisyo. Sinabi ni Chief Instructor Wei Chenshan na gawin na nga lang daw ni Jizon ang kanyang ipinag-uutos. Maiintindihan rin daw ito ni Zofan, kaya niya nga raw ito ginawa para sa ikabubuti rin nito. Bigla namang lumamig ang tono ng pananalita ni Wei Chenshan noong binanggit na niya si Chairman Lin at ang Starfall Family Alliance. Kailangan niya nga raw ang mga itong makausap sa sandaling kumalma na ang lahat. Napaisip si Jizon kung bakit parang ibang-iba nga raw ang pagtrato ng kanilang chief instructor kay Zofan. Napapaisip siya kung ano nga raw kaya ang ugnayan ng dalawa sa isa't isa. Kinabukasan ay nakatanggap ng notice ang lahat ng organisasyon sa loob ng Jining City ukol sa pag-aalis ng bounty sa ulo ni Zofan. Nagkaroon din ng mga ito ng kasunduan na hindi na pag-uusapan kung anuman ang nangyari sa natapos na napakalaking insidente. Kahit gusto itong itago ng mga organisasyon, hindi na rin malilimutan ng mga nakasaksi ang mga pangyayari kung saan matapang na nakipaglaban ang isang binatang lalaki sa isang umuulang gabi. Ang 10 bilyon na patong nito sa ulo na naging sanhi ng pagkalat ng dugo sa buong Jining City at ang pagkamatay ng napakaraming Starfall Warriors. Tatatak na sa isipan nila ang pangalan ni Zofan, isang prodigy na wala pang 20 taong gulang at ang pinakabatang warlord sa buong kasaysayan ng Jining City. Sinabi ni President Pu Hao na pinapanalangin niya nga raw na makapag-breakthrough agad si Zofan, pero hindi niya raw akalain na magagawa niya ito habang nasa loob ito ng isang malaking kaguluhan. Hindi na nga raw abot ng kanyang imahinasyon kung gaano ba kalaki ang talento na mayroon si Zofan. Mahirap man daw tanggapin, pero mukhang hindi na rin daw magtatagal si Zofan sa kanilang Mercenary Association kapag nagpatuloy pa ito ng paglakas ng ganoon kabilis. Sinabi naman ng kanang kamay ni Pu Hao na hindi na rin daw masama kung magkaganoon man. Ang paglakas at pagsikat nga raw sa hinaharap ni Zofan ay magiging isang napakalaking benepisyo rin para sa kanila. Tumawa si President Pu Hao habang sumasang-ayon ito sa sinabi ng kanyang kanang kamay. Malaki rin daw ang maitutulong ng paglakas ni Zofan para sa kanyang anak na si Pu Pan. Sa isang mapayapang umaga ay may nagaganap na labanan sa loob ng Mercenary Association. Doon ay pinapanood ng iba ang ginagawang sparring ni Zofan at Xinjian. Hangang-hanga sina Pu Pan habang nanunood,
Talagang napakalakas nga raw ni Zofan at ng kanilang captain. Habang nakikipaglaban ay naisip ni Captain Xinjian na mukhang hindi pa nga raw ginagamit ni Zofan ang buo nitong lakas. Napapaisip tuloy siya kung totoo bang isa lang itong newly promoted warlord. Naisip ni Zofan na sa kasalukuyan niya nga raw na lakas, kahit nga raw gamitin na lang niya ang kanyang Willow Blossom Flash imbis na Floating Steps of Luminosity, ay magagawa pa rin daw niyang makakuha ng malaking kalamangan laban sa isang baguhang novice warlord. Talagang nakakamangha nga raw ang mga epekto na nakuha niya sa kinonsumo niyang C-rank alien artifact. Umatake na ulit si Captain Xinjian noong makita nito na parang may iniisip si Zofan. Habang papasugod ay nagtanong siya kung ano nga ba raw ang iniisip ni Zofan habang nasa gitna ito ng kanilang laban. Tinanong niya rin kung ngayon ba raw ay minamaliit na siya nito. Ibigay nga raw ni Zofan sa kanilang sparring ang lahat ng mayroon nito. Nagulat si Captain Xinjian noong bigla na lang nakaiwas si Zofan sa kanyang pag-atake. Hindi nga raw kapanipaniwala ang bilis na taglay nito. Kung noong dati ay hindi halos makayanan ni Zofan ang isang pag-atake ni Captain Xinjian, ngayon ay nagagawa na niyang sabayan ang lahat ng pag-atake nito. Nagtanong si Pupan kung bakit parang hindi pa raw niya nakikita noon ang maneuver ang teknik na ginagamit ngayon ni Zofan. Hanggang nagbigay ng opinyon si Ruji na baka raw ito ang C-rank fragment skill na binili noon ni Zofan sa auction house. Gulat na gulat ang tatlo noong mapagtanto ng mga ito na malamang nga raw ay ang skill na Floating Steps of Luminosity ang ginagamit na skill ngayon ni Zofan. Sinabi ni Pupa na noon ay inakala nga raw niya na nagpapabigla-bigla lang si Zofan noong binili nito ang fragment ng Floating Steps of Luminosity. Hindi niya nga raw akalain na magagawa niya nga itong matutunan. Habang nakikipaglaban ay naisip ni Zofan na napataas na nga raw niya sa perfection level ang Floating Steps of Luminosity, pero pakiramdam niya nga raw ay parang may ilalakas pa ang skill na ito. Napapaisip siya kung may paraan ba raw kaya para ma-upgrade pa niya ito ng mas mataas. Nagulat si Zofan nung sagutin siya ng kanyang War God system, sinabi nito na maaari pa niya nga raw i-upgrade o pataasin sa sunod na rank ang Floating Steps of Luminosity. Sinabi ng hingal na si Captain Xinjian na itigil na nga raw nila ni Zofan ang kanilang sparring. Mawawala na nga raw siya ng malay nang dahil sa sobrang pagod kapag sinubukan pa niyang habulin ang lakas ni Zofan. Naisip ni Zofan na parehas nga lang daw silang novice warlord ng kanyang captain, pero hindi nga raw siya gaanong napagod sa ginawa nilang laban. Mukhang napaka-epektibo nga raw ng kanyang passive skill na 30% recovery rate sa mga pangmatagalang labanan. Lumapit ang tatlo para magbiro, pero sa pagkakataong ito ay ang kanilang captain naman ang kanilang target. Sinabihan ni Qiufeng si Zofan na dapat nga raw ay hindi ito pumayag sa ginawang pagayaw ng kanilang captain. Dapat nga raw ay mas pinagod pa niya ito hanggang bumulagta na ito sa sahig na parang isang uhaw na aso. Dinagdag pa ni Pupa na kung nangyari nga raw yon ay kukuhanan niya ng litrato ang kanilang captain, nang sa ganoon ay hindi raw nito makalimutan ang kahihiyan na dinanas nito. Sinabihan naman ni Captain Xinjian ang tatlo na mukhang nangangati na nga raw ang katawan ng mga ito para mabugbog. Marahil nga raw ay hindi na niya kayang talunin si Zofan, pero ibang istorya na raw kapag ang tatlong ito ang kanyang kalaban. Naisip ni Zofan na mukhang ito na nga raw ang oras, kailangan na nga raw niya ngayong magpunta sa Ghost Rain Military Base. Bago siya umalis ay dumaan muna ito sa walang malay na si Lieutenant Colonel Sulan. Sinabi ng napagtanungan niyang doktor na nasa mabuting kalagayan na raw ang kanilang pasyente. Sa tansya nga raw nila ay gigising na ito matapos ang 12 oras. Sinabi rin ng doktor na ipapaalam nga raw agad nila kay Zofan kapag nagising na ito. Matapos nitong bumisita ay naglakad na si Zofan papalabas ng Mercenary Association. Sa labas ng gusali ay may nag-aabang na agad kay Zofan para ihatid siya sa kanyang pupuntahan. Kailangan na niyang masanay sa ganoong pagtrato lalo na't isa na siya ngayon sa mga warlord. Pagkasakay ni Zofan ay nag-umpisa ng maglakbay ang kanyang sinasakyan patungo sa Ghost Rain Military Base.